Tinututukan din ng ilang Cebuano na nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa war on drugs ang confirmation of charges ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panawagan ng ilang grupo, papanagintin din ang iba pang sangkot sa mga madugong operasyon. May detalye si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Hindi ito isang masayang pagtitipot, ngunit kinailangang dumalo ni Nanay Salvacion para may kasama siya sa panunood ng unang pagdinig sa confirmation of charges ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanda pa niya, alas 5 ng madaling araw ng December 31 taong 2019 nang mapatay ang isa sa kanyang mga anak na aniyay biktima ng extrajudicial killing. Tinulanon ang hustisya sa ICC nga muhog yun ni tagaan yun o hustisya ang mga biktima kay tingnan man ang atong Ginoo nga dili gyud ang pagpatay niya. Kinahanglan ug unsa mayang sa taralong siya sa hukmanan o silutan depende sa kaso nga unta ila iyang na nahibuhat o sala nga iyang nabuhat. Wala nga gusto nyo sa mga masilutan si Duterte aron matagamtaman niya ang among gibatik sa panahon sa iyang gibuhat. Sa pagsisimula ng pagdinig, tahimik ang lahat sa pakikinig at panunood. Having snacks at the roadside eatery. At nang magsalita ang isa sa mga legal counsel ng mga biktima ng drug war na si Attorney Joel Butuyan, tila nabuhayan ng loob ang lahat. Actually, kuan siya, mapasalamaton mi tungod kay gi-articulate gyud nila kung unsa gyud ang mga nahitabo adto. Siguro traumatic siya, triggering siya sa trauma labi na sa mga pamilya tungod kay ma-recall nato ang mga panghitabo. But sa giingon pa but mo ni ang mga necessary steps na kinahanglan nato agian para sa pagkapot sa hustisya. Ug mapasalamaton kita nga kato nga mga di lang siya mga motherhood statements, kundi mo to mga aktual mismo nga gipangsulti ni Duterte, aktual mismo nga nasinati nato. And I believe kitang tanan mga Pilipino nakakitaan na. Giit ng grupo, dapat managot na rin ang mga opisyal na umano'y sangkot at nagpatupad sa pagpatay sa mga biktima ng war on drugs. We are also one with them, sa pagpanubag dili lang kay President Duterte kundi sa tanang mga co-perpetrators, apil na diha ang mga PNP chief na diha ang former PNP chief na si Bato de la Rosa, si Bongo, gani karon atong paninguha nga bisan ang mga officials nga naa diri particularly sa Cebu sama ni Debold Sinas nga manubag kay dili lalim ang nahitabo adtong panahona ug dili lalim ang trauma na giagian sa mga pamilya. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.